guys! Welcome back to my channel. It's me, Rowella. And for today's video, isang online loan app na naman ang ating pag-uusapan. But before we proceed, don't forget to like this video. And if bago ka pa lang sa channel ko, click on that subscribe button and hit on that notification bell to be notified for new videos. You can also follow me on Facebook and Instagram. So, yung loan app na ito is pwede ka raw makahiram ng up to 100,000 pesos. And buo mo din daw siyang matatanggap. So, yung loan app na ito is pwede ka daw makahiram ng up to 100,000 pesos. And buo mo din daw siyang matatanggap ha. So, wala silang ikakaltas. This app looks very promising. Pero may mga iba din na nagsasabi na may kaltas daw. So, ano nga ba talaga? Meron ba siyang kaltas o wala? Kaya naman, chinek ko itong si Peso Loan. Pero bago nyo i-download itong si Peso Loan at before kayo mag-apply ng loan dito, panoorin nyo muna ang video na ito para malaman ninyo kung buo nyo nga bang matatanggap yung loan amount ninyo. And kung okay nga ba talaga mag-apply ng loan dito. Napakagandang araw sa inyong lahat. It's me, Rowella, and welcome back to my channel. So, ito na nga. Ang chika about kay Peso Loan is buo mo daw matatanggap yung loan amount mo. Pero, may iba din nagsasabi na may kaltas daw. So, ano nga ba talaga? May kaltas ba talaga siya o wala? Kaya naman, chinek ko itong si Peso Loan sa Play Store and nakita ko na meron siyang mataas na rating. So, ibig sabihin, marami na ang nakapag-apply dito kay Peso Loan. Pero brief background muna tayo about kay Peso Loan bago tayo mag-proceed. Si Peso Loan daw is owned by Masaganang Buhay Finance Philippines Corporation. And sila din ay registered sa SEC. So, chinek ko itong si Peso Loan sa SEC website and nakita ko silang nakalist doon. So, legit po itong si Peso Loan. And just a little disclaimer, this video is not sponsored and I'm not affiliated with Peso Loan. Ginawa ko itong video na ito to share my personal experience with applying a loan with Peso Loan. And kagaya na palagi kong sinasabi sa ibang videos ko about online loan apps, panoorin nyo muna itong video na ito para makilala ninyong mabuti ang isang online loan app at para malaman nyo kung magkano nga ba talaga ang pwede ninyong mahiram. Dahil alam naman natin na hindi naman talaga 100,000 pesos ang ipapahiram sa atin, lalo na sa mga first timers na mag-a-apply ng loan, kagaya. Kaya ito na, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa at ipapakita ko na sa inyo yung pag-apply ko ng loan kay Peso Loan. So, syempre, ang first step is to download Peso Loan app sa Play Store. Ano nga pala guys, available na din pala siya sa App Store. So, sa mga iOS users dyan, pwede nyo nang ma-download si Peso Loan sa App Store. After nyo ma-download si Peso Loan, open nyo lang siya and as usual, kailangan nyong i-enter ang cellphone number nyo for the registration and then tick nyo lang yung I agree to the terms and agreement and click on let's go. And after that, magsisend si Peso Loan ng OTP sa number ninyo and enter nyo lang. And then pagka-enter ninyo ng OTP, automatic na dadalhin na kayo sa next step kung saan need ninyo mag-set up ng password for your loan account. And kailangan yung password ninyo is 6 to 16 characters and combinations dapat siya ng letters and numbers. Then after nyo ma-set up yung password ninyo, click nyo lang yung submit. After nyan, ito yung unang bubungad sa inyo. Important advisories ni Peso Loan. So, nakalagay dito na Peso Loan adheres to regulations and practices of fair debt and collection. Ibig sabihin, wala raw kayong matatanggap na harassing calls. Official Peso Loan app is named Peso Loan app only. Don't trust any APK link. So, kailangan si Peso Loan, ida-download nyo lang siya sa Play Store or sa App Store. Okay, don't share your OTP to anyone. Don't transfer money to personal accounts. Refer to your Peso Loan app for your payment instructions. Don't trust emails not ending with @pesoloan.ph. Peso Loan is not affiliated with other lending apps. And lastly, contact nyo ang customer service nila if you need help or kapag may questions kayo about sa loan ninyo. Then, after that, makikita natin dito sa pinaka-home ng Peso Loan app na up to 100,000 pesos nga ang pwede nating mahiram. Then, nakalagay rin dito, get money in 3 minutes and pay up to 4 installments. And 3 steps lang daw ang application process nila. Submit nyo lang yung information ninyo, get your credit, and marireceive nyo na ang loan ninyo.
So, to start your application, click nyo lang yung Get Credit Limit. And as usual, sa personal information, hihingiin yung level of education, marital status, residential address, at complete address. And para daw makakuha ng mas mataas na loan amount, magbigay lang kayo ng other cellphone number at email address ninyo. And after nyo maibigay lahat yung personal information ninyo, click nyo lang yung Submit. And then, yung next naman na hihingiin is about your work information. Sa nature of work, kapag pinili nyo is private company employee, business owner, or self-employed, so hihingiin ng industry, monthly income, pay cycle, at company phone number. Pero kapag freelance naman ang pinili ninyo, wala nang ibang information na hihingiin sa inyo. So, after ninyo ma-fill out lahat ng kailangang information, click nyo lang yung Submit. And then, after that, ang next na hihingiin is emergency contact. So, sa emergency contact, 3 lang yung kailangan na ilagay ninyo. And, pwede ninyo ilagay dito sa emergency contact is parent, spouse, or partner, child, and sibling. So, make sure na may permission kayo sa mga taong ilalagay ninyo sa emergency contact dahil pag hindi kayo makontak ni Peso Loan, ang emergency contact ang tatawagan nila. Then, after nyo ma-enter yung emergency contacts, ang next naman na hihingiin is your ID. And ang mga acceptable valid IDs ay ang mga sumusunod: UMID, SSID, driver's license, PRC-ID, passport, pag-ibig, GSIS ID, national ID, voter's ID, TIN ID, at PhilHealth card. And once nakapili na kayo kung anong ID ang isasubmit ninyo, kailangang picturean ninyo yung front and back ng ID ninyo. And then, after nyo mapicturean ang front and back ng ID ninyo, enter ninyo yung name ninyo, date of birth, and gender. And make sure na yung information na nilagay ninyo matches the one on your valid ID. And after nyan, click nyo lang yung Submit. Then, ibabalik kayo sa page na to. So, click nyo lang yung Borrow Immediately. And makikita nyo dito na yung approved loan amount natin is 4,500, which is mataas na din. Pero kung gusto niyo ng mas mababang loan amount, drag nyo lang yung bar para makapili kayo kung magkano ang gusto ninyong ma-loan. Tapos, ang loan term naman is 127 days. So, ito nga ang kinaganda kay Peso Loan. 4 installments siya. So, mamimili lang kayo dito paano niyo siya babayaran. Kung every 7 days ba or every 14 days. Dito naman sa withdrawal option, ang pwede ninyong pagpilian is bank at e-wallet. And sa e-wallet, ang pwede is GCash, PayMaya, Coins, Shopee, GrabPay, OmniPay, at DCPay. As usual, lahat ng mga registered na bank dito sa Philippines is available. So, ako ang pinipili ko palagi is GCash kasi mas safe and hindi kasi ako kampante na ibigay yung bank information ko. So, ito na nga guys, totoo yung sabi nila na buo yung amount na marireceive mo. So, yung amount na marireceive ko is 4,500 and wala siyang kaltas and yung payment is 4 installments. So, yung first 3 payments ko is every 14 days and then yung pinaka-last payment is on August 26 pa. O, diba okay yung offer ni Peso Loan? Buo mo matatanggap yung loan amount mo and then 4 payments pa kayo. Pero syempre, bago nyo i-accept yung offer, i-double check nyo muna kung magkano yung interest na babayaran ninyo. Kasi kung titignan ninyo, sa unang payment pa lang, 2,628 na agad yung kailangan ninyong bayaran. And then, yung succeeding payments is 1,971 and 1,905. Tapos sa last payment is 65 pesos na lang. Kaya kapag i-add natin sila, ang total amount na binayaran natin is 6,569 pesos, which means yung interest na binayaran natin is more than 2,000 pesos. So, mataas din pala yung interest kay Peso Loan. Pero ang kinaganda dito kay Peso Loan, buo ninyong matatanggap yung loan amount ninyo and walang kaltas. Unlike other online loan apps na natry ko na ang laki ng bawas nila. And bukod dyan, pwede mong bayaran yung hiniram mo in 4 installments. Meron din siyang option na 3 installments. And hindi rin sakit sa ulo yung loan term kasi every 2 weeks ang payment mo. Unlike sa ibang online loan apps na after 7 days agad yung
first payment mo. Kung ako ang tatanungin kung worth it nga ba yung risk na mag-loan dito kay Peso Loan, is yes, it's worth it. Kasi alam ko naman na yung iba sa atin, ang habol is matanggap ng buo yung loan amount. Pero uulitin ko ulit sa inyo, every time na mag-a-apply kayo ng loan, pag-isipan ninyo mabuti. Especially kapag malaki yung amount na ilo-loan ninyo dahil hindi rin biro yung babayaran ninyo. And para sa mga nakapag-loan na dito kay Peso Loan, let me know your experience by commenting down below para mabasa ng ibang viewers natin yung experience ninyo kay Peso Loan and para magkaroon din sila ng idea kung okay nga bang mag-apply ng loan dito kay Peso Loan. Anyways, that's it for today guys. I hope na nakatulong sa inyo ang video na ito. If you have questions, just comment down below and I'll try my best to answer all of it. But before we end, don't forget to like this video and if bago ka pa lang sa channel ko, click on that subscribe button and hit on that notification bell to be notified for new videos. You can also follow me on Facebook and Instagram. Thank you guys. See you in my next video. Bye!